So ayun naman siya subong, silang Philip John Ezra Cachuela, 4-H Club Municipal President, Young Farmers Western Visayas Office, Young Farmers Club Region 6 District Representative, and owner of Plek Exotics Integrated Farm, Balabag, Iloilo. Langga, good morning. Good morning ang DJ Soyla. Good morning sa tanan niya. Nagpamati sang the ISFM 106.7 Santa Barbara. Good morning sa tanan niya mga young farmers kuda nga mga pod. Good morning sa mga kabaranggayan. Good morning Langga. Anong atong programa subong? Subong nga programa namon ang last year daan may ita sang Young Farmers Challenge, which is na nagtapos na ang ato regional and national competition. So next year may kita isang katap kami sa nagkalain-lain nga barangay sang Santa Barbara nga tayo madugangan ang club sang 4-H Club naman. So ang 4-H Club is ang rural-based organization nga club under sa Department of Agriculture. So kumbaga ari is mga youth farmers naman. So ang 4-H Club is gapangayong amihinyo sa mga bag-o nga mga elected nga mga barangay officials and mga SKs kung sino gusto sa ila pang pagpadugang or pa-establish clubs. As of last year, may establish kami another 5 clubs, and tani next year mas masakaan pa namon kay we have 60 barangays sa Santa Barbara, and gusto namon tani nga next year mas madamo pa sa mga young farmers ang maka-beneficiary and ma-benefit ang mga programa sang gobyerno kapin pa sa agrikultura. Sa na-establishar ninyo nga mga clubs sa Langga Philip, ano ang aton mga miyembro diri, mga young farmers man o kun Yes po, ang mga 4-H Club abi diri sa Santa Barbara ginapa-under namon diri ang young farmers and ang BPP or ang binig ng pag-asa program naman to last year bala ang Ma'am Zoe nga may mga nag-grant sang kanding, mga manok and everything na under niya sa 4-H Club. So kumbaga there are mga umbrellas sang 4-H Club. So next year siguro mayroon naman kita mga bag-o nga mga programs like exchange program sa Taiwan, sa Japan, pero hindi ka mo maka-avail sina if hindi ka mo establish a club sa barangay and avid members ng 4-H Club mismo sa Western Visayas. So amo na nga amon ginakausahan nga next year dali madamo pa sang clubs kay gusto namon gid nga ma-achieve naton ang Municipal Achievement Day. Kaysa sa rason nga kung mas damo clubs, mas damo pagid nga mga bata ang aton nga mga butlong, like last year we have Palagon, San Sebastian, ang Nasugban, and of course Bulong Este ang pinakauna gid nga may 4-H Club sa Santa Barbara nga na-establish namon ang ilang mga small businesses like sa mga goat farming, chicken production, and also may ara makita sang worm production kay subong danang abono is kamahal. So nag-develop kami sang alternative nga using African night crawlers nga pero para ma-lessen gawa ang aton nga mga cost sa synthetic na mga abono kundi samuan to sa mga abono nga medyo organic. So amo na siya amon mga programa sa nagkalain-lain ng mga barangay last year. So this year daad masangkad pagid natin kay base mapa-open kami for municipal level kang BPP kag also sang regional para kag provincial level sang young farmers. So gapangayo gud ako tan isang hinyo sa mga kapitanes kag sa mga barangay officials sa kung sino pa ang gusto nga i-establish ng ila clubs sa may ila ka barangayan, pwede ka mo kadto sa Department of Agriculture. Itaon nyo lang ang aton nga municipal coordinator. She is Ma'am Rodora Ferolin, ang very active kugid nga mami nga very hands-on gid pagabot sa mga kabataan kay tungod nga ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, hambal ni Jose Rizal. Pero we need to instill sa mind sa kabataan nga ang agriculture is not just panguma lang. Pwede ito siya maging business. So, para mas madamo pa maganyat, ara ang 4-H Club nga maging stepping stone nila. Okay, ask ko lang sa inyo ang gina-establish ba lang mga clubs by barangay na sa? Yes, kaya ang natabo ma'am is sa iban nga mga municipalities may barangay clubs. Then ang mga presidents ng barangay clubs maging federation.
Tapos same na sa amon sa regional kag sa provincial federation man kami ma'am kay tungod kami nga mga municipal presidents naga-elect kami presidents dito man sa may provincial and ginadalagi na siya until national. So ang mandate nga mga programs namon is aling gini siya sa nationals nga mga programs. So hambal mo kag Indo 5 ang ato established na clubs last year. And we are gusto ko tani gina-aim ko tani nga mga maka 30 barangays kita this year nga at least ano bala malagas ang masi half lang sa Santa Barbara anay. Kay kadamo pa sang programs nga pwede tani ma-avail if damo man clubs kay syempre ma'am hindi man pwede ma'am na if naka-avail na tong amo nga barangay next naman nga barangay kita nga mai-avail para agud to tanan makaagom. So ang ato yung mga clubs kini may yara sila sang pondo? Hindi ma'am, pondo na siya sa mga kalabanan halin sa national government okay. na pa-download sa amon. Okay. So ang aton subong di ko lang umangkot yung mga clubs kita. Mayara ka mo sa mga programs and activities sa inyong mga clubs. So mayara achievement day, mayara mga mo sila ma'am. So kumbaga ang mga clubs kinatakbo gina sila para mag-go with us sa mga programs namon. So galing ma'am, itong gamay pa kami, hindi kami ma'am ka-achieve nga magkuha sa achievement day or mga lagko nga event, bala ma'am like sa mga provincial nga event. So kung mas madako kami, kaya mas masangkad, mas madamo pag yung mga programa ang pwede naman mahatag. Like for example, like last year sa IFS or Integrated Farming System, di ba ma'am, may ara kita mga nakuha nga mga pundo nga 250,000 para sa exotic integrated farm. Kasi sa rason nga hindi ko man masalangan tanan pananom, gin-establish ko ang mga barangay nga mga school-based nga sila mga communal garden. So for example sa maamo sila kung mga sobra man sa iban nga mga clubs or mga organizations nga nagakuha sang benefits, ginahatag man namon sa mga next nga clubs nga mga starting. For example, kung may club nga maumpisa or ma-open, kami mismo mahatag sa ila pundo. For example, big mga abono kag mga gulay, umpisa nila ang communal. Once nga maumpisa ang communal garden, madakoon na nga possibility mga income generating na nila. So that will be free para sa ilang mga barangay. Kag sila na bahala magpadako kag magpasangkad sa ilang kabangayan. Aso lang nga, tigunti magmiyembro ka sa inyong club, sa inyong barangay. Mayara ba sang limit kung pira lang kamo kabilog? No ma'am, ang amon lang limit is dapat 15 to 30 years old regarding you're not married and single. Tapos ang amon limit wala kami ka limit sa kung pila ka tao sa isa club basta may officers sila nga ma-establish ma'am. Okay. So that means kung gusto mo maging miyembro, is it ang qualification is farmer ka or pwede man hindi? Ang amon niya qualification is pwede nga bata asang farmer or farmer ka o kung may farm ka or may lote ka. Pero mas hindi farmer, ang gina-acknowledge namon kay nga daan ma'am, dire man kami gagpili sa mga tao nga pwede naman pa-intrawon for Young Farmers Challenge sa mga next nga mga years naman. So ang aton nga mga 5 clubs nga na-establish na ninyo, ang ask ko lang, may yara sila sang pondo nga ginabato national or wala? Ma'am, hindi man siya ma'am nga ma'am national, pero sila na ma'am ang nakabaton sang mga kita doon mga goat production, chicken production. So after nila sang mga ilang mga presidents nga nagpadamo, ginahatag naman sa iban nga mga kabataan para agud to kung once nga bata ato nga kapadamo naman ihatag naman sa next nga mga beneficiaries. Amo na ginobra namon para ma-rolling siya. So padamuon naton, sila anay ang mauna tapos kung magdamo igahatag naman sa masunod naton nga mga. Okay. So wala kita sa tangat na kita 30 years old, di ba? Yes, 30. So kinanan ko na masobra ka na 30 years old, resign ka na, hindi na pwede. Pero ma'am, okay lang ma'am kay madaan kung may farm ka, may lote ka, pwede ka compete for young farmers, pwede ka maka-next ka stepping stone. Kaya even young farmers, maski married ka, pwede ka daya. Okay, so may competition kita for young farmers? Yes, amo to sa last time, atong sa provincial. Next year naman, ma'am. So, ginapangunahan ko na nga tani. Next year, kung sino ang ma-intra sa 4-H club, mayara kita na competitions for young farmers and also sa 4-H club naman yung mga competitions. So, kadamo, gisang pwede na to nga ma-intrahan. Okay. So, mangkot lang ko sa imo, kung magluyag nila nga mangin, finalist, okay? Kung magpapili sila sa young farmers, ano ang ila kinahanglan? Ang ilan mga kinahanglan is dapat may lote ikaw, tapos may na background family members mo hindi under sa Department of Agriculture, also may aman small masig gamay lang ganyan lote. Kagapos of course may business proposal ikaw. Pero before ikaw ka mapilian, i-filter man di amam kang provincial and municipal level. So kumbaga ma-start kita sa
sa ano anay sa barangay clubs. Kaya ang barangay clubs yung pinaka stepping stone, ma'am. Hindi na naman makita ang potential ng tao kang bata, ma'am, if they are ready to conquer the provincial and regionals. So ano subong ginahimo niyo para ma-encourage niyo ang mga aton mga kabaranggayan to join the club? As of now, ginagapang barangay to barangay kami gata kami letter kung sino sa ila ang gusto kag ang mga officials nila nga mag panugot kay syempre ma'am di siya maging possible if wala mismo ang barangay officials man nagapasugot or sila mismo ang makapot kay syempre ma'am di man namon makapta na bilogin yung mga barangayan. So with the help of the local government unit and also with the barangay officials matigayon gini siya. Kalabanan ma'am ang gahold nila ma'am ang kagawad nga under sa Department of Agriculture or sa agriculture nila nga na sector. So sa paglibot-libot inyo kumusta ang feedback sa aton yung mga barangay officials sa mga pumuli sa barangay? As of now, medyo damo naman nagkakahatag interest kay bala mo may arak ito mga mga 4-H club nga mga alumna bala ma'am nga nasubong sa Australia, sa New Zealand, nga sila gid actually PM sa amon nga amang barangay nga nibi tukudin niyo. Pero syempre gina-respect naman anay if ang barangay medyo nabudlayan pa kay syempre mag-ulang pungko. So amo na ma'am nga this year ginaplista na nga lamon naan until the guro mga January. Kay February may schedule na kami for for establishment sa lain-lain ng mga barangay naman next year. So February to March loaded kami. So ginapaabot naton pila ka mga barangay ma-join sa club niyo for next year? Tani mga makadagan kita 20 barangays kay para at least damo man ni abi nga mabulig ma'am, and at the same time ma'am pwede man siya kabulig sa SK kay tungod ng SK may mas la environmental. So ang 4-H club is pwede makapa-under sila sa umbrella tako man niya pong step as a labor force para sa SK naton. Okay, so ano ko lang segue ko lang. Owner ka sang Plek Exotics Integrated Farm. Yes, Anong nansa lang ga? Kumbaga ma'am, ang farm na ma'am na-establish siya tungod mo sa 4-H club. Ang farm na ginumpisahan ko na siya sa Palabag, Santa Barbara in the year 2019. Kumbaga before rabbit production lang ako. Kaya syempre medyo start up lang ko ba, and also ma'am nakakuha ako grant sa municipal government nga mag-start up ma'am ang 4-H club and ang Plek Exotics merge ma'am as sa papaya production, which is ang pandemic amot siya nag-ibuwal diri nga damo bala nga kapayas na produce sa Santa Barbara tungod sa 4-H club and Plek Exotics nga merge. Then within last year 2022 I compete for the provincial awardee, provincial sang young farmers, and I was awarded as one of the top sa may provincial level and nagahatagan ko 50,000, so gindugang ko siya sa farm. At the same time ma'am, last year man 2022 nagdaog man ako as IFS or Integrated Farming Systems nga nakakuha ako grant 250,000 para sa farm ko man from provincial government kay tungod man sa 4-H club. So kadako kay sang nabulig sa 4-H club sa akon. Also with the OSJP or ang Office of the Central Grace po nakakuha 11,000 worth of grant naman para sa akon nga organic fertilizer production. So this year ma'am, medyo thankful man ko tungod sa akon nga na rolling dira sa mga farms kinang kalain-lain nga na bulig sa akong government. Nag-umpisa naman ko sa ako nga dairy milk production sa goat. So may dairy milk production ka na subong? Yes. Nag-acquire ako subong sang goats, pero for next year, mga start na ako sa dairy production naman sang goats. Sa nagritambal mo rabbit production? Yes, rabbit meat production. What is that about? Ang rabbit meat production, ma'am, nga ginakuha namon, sulong namon nga isa sa substitute ma'am sa ASF kitungod ang mga baboy mahal. Pwede ka mo ka-acquire sang rabbit meat. Pwede ka mo kaluto rabbit lechon, rabbit curry. Kaya ako nagabaligya man ako sang processed nga rabbit, like for example rabbit tocino and rabbit tapa. Pwede niya ka mo na-order sa akon na page, really? Plek Exotics Integrated Farm. Pwede ka mo message sa akon dira kay of course ginasulong namon ang clean meat. Kaya ang rabbit meat is lower in cholesterol than chicken and high in protein than fish. So namin siya ma'am, itungod more on grasses ila ginakaon. Actually mga exotic naton nga mga food. Ang subong ma'am gin-cluster na mo siya as couture meat na siya. Hindi na siya exotic. Couture na sa. Yes, couture meat na siya. Pero sa nabalaan ko lang ang rabbit wala pa na-introduce mayo diri sa ato sa Santa Barbara mo. Yes, wala gid siya. Amo na nga ma'am nga gabi man ang kausa ko nga isulong ginato ng rabbit meat. Kinami gid siya as substitute as kay kita makagkalin kag kanami sang sabor. So, patilawon ta mo next ma'am mabalik ako diwa. Mayo kay actually wala pa kami nakatilaw kung anong sabor sang rabbit nga inasa. Amo nang i-Christmas gift ko sa inyo diri sa office. Kanami lang gid. Thank you very much in advance. Yes, of course. So, ma'am, makita mo man ma'am nga ang kun wala bala ma'am production sang meat sang pork, may ara kito alternative nga mga meats. Amo na siya ang akon sulong before sa akon na farm, which is nga
namin ng feedback ko when it comes sa iba ng mga tao, or like sa city, nag-open na sila subong sa iba ng mga restos sa rabbit meat, and also man ma'am nga sa fur tanning, bala ma'am ang mga bags, ang mga buhok sa rabbit pwede siya i-fur tanning para agad to ma-use naman siya as byproducts naman. And also, of course ma'am, ang reason ko before nga nag-rabbit ako is ang nitrogen content sa ilang feces or ang tae. Kaya the best kaya siya ma'am iabuno sa tanom. Also, nagamit ako ma'am, nag-compete ako for last year sa regional competition sa 4-H club which I won sa regional competition. Ang ginamit ko naman is ang ihi or ang urine ng rabbit for pesticide control. Kumbaga ginamit ko siya as organic pesticide control sa mga piste, which is subong very namigid ang iya nga kakuan nga feedback sa farm naman. Curious na lang ka. Siyempre ang tae sang pasensya sa mga nagtubalamat. Yes, sorry. Need nato ni hambal ang term inasa. So, ang curious na ako, siyempre ang iya nga higko na lang. Yes, pwede nato na sa nga matipon. Yes. Paano makuha ang ihi nila? Kay ma'am, may ara kami ma'am system sa farm. For example, cage, may screen siya nga nagasalo sang iya feces, tapos may sin na siya gasalo sang iya nga ihi. Then i-ferment na siya namon. Ginamot namin naman sang OHN or ang mga molasses or ang biomass para maging fertilizer siya. So after 21 days of fermentation, namin naging siya obro nga pesticide. Langga gintunaan mo gid ni. Of course. I'm a graduate of Bachelor of Science in Agriculture. I have also a minor in Doctor of Veterinary Medicine. So, medyo forte ko gid ni siya. Invite ang mga pinalangga naton dira nga wala pa naka-college. Basi iluyag din ang kwaon. Pareho sang kurso mo. Na-invite ko kamo kung gusto niyo magkuha sa agriculture, damo gid yung sang gina-offer sa aton nga government, which is damo mga schools nga offer, which we have West Visayas State University College of Agriculture and Forestry. We have also West Visayas campus and also ISAT University in Leon. So tama ay kanaming stepping stone na siya sa farming. At the same time, Central Philippine University ga-offer mo sila Biosystems Engineering and Department of Agriculture nga course. So gina-invite ako. And also gina-invite ako kamo nga mag-interest sa 4-H club. So tanan-tanan nga mga nga aton nga mga young farmers nga willing kag gusto gid nga mag-interest sa club, pwede kamo ka-register sa aton dira sa Department of Agriculture kay Ma'am Rodora Ferolin, and also sa mga kapitanes kag mga officials sa gusto nila butangan club sa ilang barangay, pwede nyo i-meet up for next year. Langgamangkot lang ko. Curious lang. For example, syempre sa mga barangay, hindi naman nato na nga matipon, nga madamo, sila per barangay, di ba? Yes, ma'am. So, pwede ka mong maka-create sang club nga naglain-lain yung mga kabaranggayan naghalin? Yes, ma'am. Kay ma'am, actually ako gina-establish sa Bulong Este. We have ma'am, Bobeka, Bulong Este, Bulong Oeste, and Kabukog Sur. So isa lang kami ka-club, pero tatlo ka barangay ang consist yan. So okay. Next year siguro amo man obrahon ko, for example, ma'am, sa mga lapitanay, like for example Boyahan, Banag, mga muna bala ma'am. Kung if depende man abi mo sa arrangement ka barangayan sa officials, ma'am, kung may isa lang ka official nga magtindag, pwede tama. Kag of course ma'am, sa ilang nga Farmers Federation President, ma'am, sila ginalaban nga bulig sa amon. So high gid sa mga sa aton nga mga farmers, sa aton nga P4MP, tama gid kamo ka helpful sa mga youth naton. Langga may pa ko bala sang wala na pamangkot sa imo. May harap pa bala? May huya ka pa idugang? Ang medyo okay na kita tanan. Idugang na okay sa aton. Okay, hambal mo. Ano lang mo, invite lang kita sa atong mga pinalangga ng mga pumuluyo to join the club. So langga, thank you very much. Kid Basik, may harap ka pa sang luyag ihambal sa aton. Greetings. Merry Christmas na lang in advance sa tanan niyo tao kag pangmuluyo sa Santa Barbara. Also advance Happy New Year. God bless and keep safe. Thank you very much sa atong pinalangga Philip John Ezra Cachuela. Thank you lang ga. Balik-balik lang di ha. Okay, thank you. Siya ang 4-H Club Municipal President naton Young Farmers Western Visayas Office kag suman Young Farmers Club Region 6 District Representative, owner of Black Exotics Integrated Farm, Balabag, Iloilo. So nakitaan ko actually ilang page. They have actually the page. Ara sa So may sila sa mga corn production, Black Exotics and Integrated Farm. So pwede nyo na siya i-visit ang ilang page nila. And by the way, mayroon pa kita sa masunod pag nga bisita ang aton yung pinalangga nga staff sa Municipal Agriculture's Office, pero tawagan ta sa anay. Kaminamba ko sa iya, tawagan ko lang sa kung tapos ang aton nga unang bisita. So ang aton nga 4-H stands for Head, Heart, Hand, and Health. So sa atong mga pinalangga dito sa luyag nga mag-join sa 4-H Club ha.
Silangga Rodoro Ferulin lang sa Municipal Agriculture's Office ang inyong kadtuan. Kung pwede man magkadto kamo sa inyong barangay, ang chairman committee sang agriculture. So station lang dali sa 16.7 ISFM. Nagkapamati ka mo sa gihapon sa Radyo Pisina upod sa akon Ogyon Zoila Cordero. So mag-play kita sa mga Christmas songs. Syempre, kay Christmas season. So Arik, Christmas in our heart. Pahibalo sa tanan yung mga garbage enrollees. Igari ang atong schedule sa garbage collection. Lunes kag Biyernes, mga basura nga pwede mapuslan pareho sang papel, karton, lata, buteri sa mineral water kay iban pa. Miyerkules kag Sabado, household healthcare waste pareho sang diapers, napkins, face masks, gloves, basura nga rin sa comfort room. Martes kag Huwebes, tanan na klase sang plastic. Domingo, madunuton niya basura pareho sang dahon, hilamon, kag kitchen refuse. Ini kinakolekta lang sa poblasyon area. Ang madunutot nga basura sa mga barangays dapat i-compost sa mga panimalay. Kung walang masegregate ang imo basura, ginakasubo namon nga hindi ini makolekta, tungod nag-implementa kita sa no segregation, no collection policy. Tinapangabay man ang tanan ipagwa lang ang basura kung adlaw sa koleksyon para hindi maukayan sa mga idoag kuring para hindi ini maginapta. Pinahiyo gid ang inyong kooperasyon sa pagbahin-bahin sa inyong basura para malikawan naton ang mga problema sa koleksyon. Basura mo, responsibilidad mo para sa malimpyo ng panuas ang Santa Barbara. Madam, ng salamat. Tuig 2023. Panibago nga mga kasadyahan, paglagaw kag pagtambong sa mga nagalain-lain ng mga kapistahan. Pag-outdoor hiking, pag-malling, kag kun kaisa, ang iban mahilig sa motor riding. Ugaring, tiyempo man kung sa diin, ang mga kawatan sagad mag-timing, agod makapanaka sa tagsa kapanimalay, kag makakuha sang aton mga importante nga kagamitan. Hindi pagtawaan oportunidad nga makawatan, kay ikaw lang ang ila ginabantayan. Yari ang mga tips, agud malikawan ang mga kawatan. Tip number 1, ikandado ang tanan nga pertahan, kag mga bintana kag siguraduhon nga wala sang agyan ang mga kawatan. Tip number 2, taguon ang mga importante nga gamit sa sulod sang balay, kag likawan ang pagbutang sa mga gamit malapit sa bintana. Tip number 3, likawan ang pag-post sa social media ka inyong mga outing, long vacation, kag iban pa. Tip number 4, siguraduhon na wala sang may nabilin sa balay nga nakasindig nga kandila, bukas nga electric stove o kon gas stove, kag mga nakaplug nga mga appliances. Tip number 5, ibilin ang panimalay sa ginasaligan nga kapamilya o kung tupad balay, kag magpahibalo kung saan magabalik. Kag tip number 6, siguraduhon nga mayara sa mga numero ka barangay tanod kag istasyon sang kapulisan. Be alert, be smart, be safe. Pagpahibalo gikan sa ISFM 106.7. Adlaw-adlaw naton sila nga makit-an, makaupod, ginahampang, na makapadula stress, apang, nakahibalo kabala, nga mahimo makadala, ka makamamatay nga rabies, ang ido ukon ayam, hindi pagpabayan nga manginlayaw, tatapon kag palanggaon, a man's best friend, dapat pabakunahan. Dala sa Agriculture Office, Kabanwa, pagpanundong halin sa LGU Santa Barbara kag ISFM 106.7. Kalimutan si Martes, isipin si Edit, exit drill in the home. Ano ang gagawin mo kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi dahil sa sunog?
Alam mo ba na meron lamang tinatayang 2 minuto para makalabas ng bahay ng buhay? Magplano at magkaroon ng emergency evacuation plan sa bahay na madaling matandaan ng lahat ng membro ng pamilya. Kapag makapal na ang usok, gumapang patungo sa pinakamalapit na fire exit papunta sa ligtas na lokasyon. Huwag na huwag pumasok sa banyo o palikuran. Kapag ang sunog ay nasa kabilang panig ng pinto, huwag itong buksan. Lagyan ng basang tela o damit ang siwang para hindi makapasok ang usok sa loob. Gamitin na bintana bilang alternatibong labasan. Kung ikaw ay nasa itaas na palapag ng inyong bahay, gamitin ang fire escape ladder. Kung walang fire escape ladder, sumigaw ng tulong at antayin ang inyong bumbero o responder. Once you're out, stay out. Huwag nang bumalik sa nasusunog na bahay. Mas maiging mapakabit ng fire alarm upang maalarma ang pamilya sa posibleng sunog. Ikabit ang fire alarm na may smoke detector sa kwarto at sa sala, habang fire alarm na may heat detector naman sa kusina. Tandaan, may taglay na carbon monoxide ang usok na nagpapatulog, kaya kapag may fire alarm, may iwasan na malanghap ito. Sanayin ng buong miyembro ng pamilya na magsagawa ng fire exit drill sa tahanan. Tandaan, magplano, isagawa at maging ligtas. Kalimutan si Marites. Isipin si Edit. Exit drill in the home. Kawalay ginapanundong mo na ako imong palanggaon. Walagit naghuna-huna nga ako ang imo makita. Ano ni ang ginabadya ko, ikaw pirmi na pangita ko. Walagit na duha-duha, ikaw ang gusto ko nga makita. Abi ko imposible na ako ang maluyagan mo. Kay ang matuod, ikaw lang gid ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handong ko. Ikaw kang pagpalangga mo. Lang kita nagit nga duwa, dani lang hindi nagit magumpa. Kay tungod ako nalipay, wala nagit ibay. Kay abi ko imposible na ako ang maluyagan mo. Kay ang matuon, ikaw lang ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handog ko. Ikaw kang pagpalangga ko. Na ako ang maluyagan mo. Kay ang matuo, ikaw lang gid ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handong ko. Ikaw kang pagpalangga. Ang matuod, ikaw lang gid ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handong ko. Ikaw kang pagpalangga, ikaw kang pagpalangga mo. Pagpalangga
mo